Okay, right yan at welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga no, ay atin pong pag-uusapan. Ito nga sinasabi na ito palang mga armas dyan po sa SBSI o ito nga tinatawag na isang kulto sa Surigao del Norte mga kaibigan ay binabaon lamang mga kaibigan ang mga nasabing armas. Kaya pala ay wala pong nakita ang ating mga otoridad na pumunta nga doon na nag-inspeksyon dahil nga ay nililibing raw ito ng malalim mga kaibigan. Kaya alamin po natin dito po sa pahayag ni Madam Rian Dantes at para malaman po natin ang lahat, huwag na po natin patagalin pa. Panoorin na po natin ang video na ito. Biro mo yan ang sabi ni Rassi. Pala, it's obligatory na sila ay required na magkaroon ng mga baril. Oh, So, hindi ni. required pala ni Jerry Esquilario at sa mga leader ng mga kulto, nire-require na sila ay bumili ng mga armas. At gaya nga ng sinabi niya, gaya noon na mayroong nagbabadya na puntahan sila ng gobyerno. Inutusan silang ipalibing. Ininstruksyonan sila ng mga dating pulis kung paano nila itago yung kanilang mga armas. Pinahuhukay sila mga kaibigan ko ng hukay na mas malalim pa kisa sa libingan ng kanilang mga patay. Ang hukay ho is hanggang leeg daw ng tao. Hanggang leeg ang lalim ng hukay ng kanilang mga armas. Alibingan ng kanilang mga armas, pinahuhukay. So, at ipababalot pa ng kung ano yung pinabalot sa kanila na para daw hindi ma-detect ng mga K9 ang kanilang mga armas. So, sa ating mga kapulisan dyan sa NBI at sa mga department, kung kanino, kung sino ang may hawak ng ganong investigations. Hindi ho basta-basta. Biro nyo yan. Halos lahat sa kanila. So, nire-require at meron pa silang inventory. Meron silang taong mag-house to house na puntahan ng mga bahay-bahay at i-inventory kung ano at ilan ang kanilang mga armas sa kanilang households. So, guys, ang sindikatong ito ay delikado. Kaya pala ganun sila kayayabang. Bukod sa tinitrain sila paano humawak ng armas. Train sila kung paano yun ikasa. At yung iba, lalo na ang sa Barangay Aguila, train sila kung paano i-disassemble ang mga armas nila. Kung ano-ano na lang yung training na ginagawa nila. Yung mga training nila mga kaibigan ko, kung nakita ninyo dyan sa mga videong, mga pinost ng maraming tao. Isa na ako. Ang mga training nila guys is yung ready na sila para pagdating ng giyera, meron silang alam, marunong silang paano lumaban na parang mga army. Ayan na si vlogger na Master Jam. Good morning, good evening. Okay, right yan mga kaibigan, no? At tama nga naman ang aking sinabi sa iba kong ginagawa po dito na reaction video na ito ngang kulto na ito, meron talagang mga armas yan na tinatago. At dahil nga ay bago po pumunta dyan sa kanila ang mga otoridad para po i-inspeksyon, ay alam na po nila, kaya ay nililibing na po nila yan mga kaibigan. So tama po yung aking obserbasyon dito po sa ating mga napanood na mga balita patungkol nga dito sa kulto na ito mga kaibigan.
Dahil nga ay mayroon po silang mga miyembro na mga dating pulis, mga kaibigan. So alam po nila ang karakas ng mga pulis na kung paano po gagawin yung pong mga bagay-bagay na kailangan po hindi malaman ng sinasabi nga na K9. So mayroon po silang alam dyan na technique, mga kaibigan, no? Para po ay pagka mayroon pong K9 na dinala nga doon para po ay amuyin kung mayroon bang mga baril na nakatago o nakalibing o nakabaon dyan po sa kanilang lugar, hindi po maamoy ng aso, mga kaibigan. So alam po yan ng mga miyembrong pulis na nandyan na nga sa nasabi pong kulto, mga kaibigan. So yun po ang talagang malakas po ang loob nila na i-deny po nila yan na wala nga silang iniimbak na mga armas dyan, mga kaibigan. Pero kitang-kita naman po doon po sa litrato na nandyan nga sa atin pong thumbnail na yung kanila pong mga tinitrain na ginagawang parang mga sundalo, mga kaibigan, na hawak po ay talagang totoo po na baril. Hindi po yun kahoy, mga kaibigan. Kitang-kita naman po ang kaibahan sa kahoy at sa totoong baril. Kaya ay ito nga isang membro po, actually, mga kaibigan, ito po si Madam Diane Dantes. Meron po siyang na-interview na isang dating membro doon po sa SBSI. Kasama po siya sa mga training na ginagawa, mga kaibigan. At siya nga ang nagunyag dito po kay Madam Dantes. Kaso yung pag-interview kasi ay gamit po nila yung lingwahe po sa Surigao, mga kaibigan. Kaya dito po ay parang tina-translate lang po ni Madam Diane Dantes ang kanya pong mga nalalaman doon po sa kanyang in-interview nga dating membro ng SBSI. At hindi lang po bastang membro, mga kaibigan, meron din po siyang katungkulan sa nasabi po na grupo na ito. Kaya ay alam na alam po niya ang mga nangyayari doon patungkol nga doon sa paggawa ng impyerno. Siya din po yung nagsasabi, mga kaibigan. At patungkol din po sa armas na nakalibing nga. At ang mga dating pulis nga ang nag-arrange paano po ilibing. Kailangan balutin muna ng parang anti-K9, mga kaibigan, dahil alam po yan nila, mga kaibigan. Mga dating pulis po di ba? Alam po nila ang mga technique kung paano po na hindi malalaman. So yun po ang isa na hindi nga na-trace na mayroon pong baril sa nasabing kapihan na yan. Siguro mas maganda dyan, mga kaibigan, ay dalan po ng backhoe at halugarin po ang lahat ng mga lupa na dyan, mga kaibigan, dahil na malalim po ang pinaglibingan hanggang liig, sabi nga ni Madam Diane. So malalim po yan, mga kaibigan, di ba? Siguro kung maliit lamang na tao ay mababaw lang. Pero kung mataas na tao ang sinusukatan, malalim po yan, mga kaibigan. At maniniwala po tayo dito sa nagsiwalat nito dahil nga siya po ay dating membro at kasama nga siya na tinitrain po dito, mga kaibigan. So about dito sa pag-train, sabi ko nga na ito po ay hinahanda na po nila. Kung mayroon pong mangyayari na katulad po dito na mabubuking po sila, mga kaibigan. Pero ang kaso lang po, dahil ay siguro sa akala nila na malusutan po nila ito, kaya ay hindi muna sila gumawa ng parang kaguluhan na makipaglaban sa ating gobyerno. Ay sumang-ayon muna sila na dalhin sa Senate hearing at doon nga ay iimbestigahan. Siguro ang akala po nila doon pagkatapos po ng investigasyon ay papawin sila kaagad sa kapihan, mga kapihan sa kanila pong ginagawa po na lugar kung saan po sila nag-stay sa sitio kapihan.
Pero ang nangyari ay hindi po sila pinapauwi na. So, yun ang isa na hindi sila makadiskarte ngayon paano po makalusot dito po sa kanilang pagkadetine ngayon dyan po no, sa Senate na kaibigan. At sa akin nalalaman ngayong November 7 ata ay meron na naman pong gagawin na Senate hearing mga kaibigan no, dito po nga sa kinasangkutan po nila na kaso. Dahil sa atin po nalalaman mga kaibigan, marami na din po yung iba pa no, na bumaba no? Yung pong talagang naisip na po nila yung pong panluloko na ginawa nito pong mga leader na ito, lalo na po itong si Mamerto Galanida at itong si Senior Aguila mga kaibigan. So yung iba nga bumaba na no. At siyempre yung mga naiwan dyan mga kaibigan ay talagang hindi na po nila iniisip ang kanilang mga sitwasyon na nangyari dyan. Hindi na nila ginagamit ang kanilang isip. No? Na kahit manood lamang sila doon po sa nangyayari na Senate hearing ay alam na po nila na ito nga kailang kinikilala na Diyos di umano o reincarnation ng Santo Niño na si Senior Aguila ay wala po talagang kapangyarihan at walang alam mga kaibigan. Mga simpleng katanungan nga ay hindi nga niya masagot-sagot. So doon pa lang ay talagang kung tama ang iyong pag-iisip mga kaibigan ano, talagang titiwalag ka na sa grupo na yan dahil alam mo na mali ang grupo na iyong pinapasukan. Yun po ang totoo dyan mga kaibigan kung isipin mong mabuti at kailangan mo na pakinggan ang Senate hearing na yon at istadihan mo. Di ba? Kitang-kita po mga kaibigan ang kanilang ginawa na panluloko. Kung totoo siya na may kapangyarihan, pwede niyang gawin ang impyerno, pwede niyang gumawa ng kulog, kidlat, ulan, at kahit na ano pa na kaya niyang gagawin. Doon pa lang sa Senate hearing mga kaibigan, pwede na niyang kontrolin sila si Senador Bato at si Senador Risa Hontiveros mga kaibigan. Dahil nga may kapangyarihan, di ba? Pero wala po silang nagawa doon. Dahil nga wala pong ganong klaseng tao na mayroon pong kapangyarihan na mas higit pa sa ating mahal na Panginoon. Wala po mga kaibigan. Ang mga tao na naniniwala na mayroong kapangyarihan yung tao na yun, siyempre ay para kang nabubulag mga kaibigan no? Dahil sa iyong paniniwala. Dahil sa iyong paniniwala na kaya po niyang gawin yun, eh talagang nasa isip at puso mo yan na kaya po niya yan mga kaibigan. Ganon po kasi ang mangyayari sa atin pagka tayo po ay naniniwala. Di ba? Katulad na lang sa takot na takot ka. Dahil may nagsasabi sa iyo na lugar na yan, nadadaanan mo, ay mayroon pong kakatakutan. Pagdating mo sa lugar na yan mga kaibigan, talagang matatakot ka. Dahil nasa isip at puso mo na dahil naniniwala ka sa sinasabi ng iyong kaibigan. Pero kung walang magsasabi sa iyo, hindi mo alam, tuloy-tuloy mo lang na lalakbayin yan mga kaibigan. Hindi ka po makaramdam ng takot. Ganun po yan mga kaibigan. Kaya itong mga tao dyan no, sa SBSI na sana ay magising na kayo sa katotohanan na kayo ay diluluko lamang ng isang o hindi isang tao no. Ilan yan? Apat yan sila mga kaibigan no. Niluluko lamang kayo. Sayang ang mga pinag-aralan no nung iba, mga guro pa. Pero niloko lamang ng isang second year high school. At dati pang parang napapraning mga kaibigan no. Ito kasing si
Senior Aguila, ang sabi nga ay parang nawawala sa sarili ito mga kaibigan, parang ating nai-stress. Kaya ay inadapt dito pong sila si Ma'am Mierto, ginamot, kaya ayan na. Tinuruan po nila mga kaibigan na magpanggap na isa po siyang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Ang dali pong napaniwala naman ang mga tao na hindi nga ginamit ang pag-iisip. Yun lang po ating masasabi dyan mga kaibigan. Hindi po na ginamit ang pag-iisip. Utak meron po sila. Kasi imposible naman po ang tao mabubuhay kung wala pong utak. Pero hindi po nila ginamit ang kanilang pag-iisip. Yun po mga kaibigan ang nangyayari dyan, no? So, yun lang po ang aking masasabi, no? Patungkol nga dito sa ating natalakay na mga baril, binabaon po, no? So, sana po ay balikan po ng ating mga otoridad at usisahin mabuti, ano? Kaso lang po mga kaibigan, dahil nga dito ay alam na natin, kahit saang lugar ngayon, mayroon na pong internet at napanood po nila, nakapaghanda na rin po. Baka ay yun nga pong mga nililibing, ililipat na naman po nila. Pero sa bagay, mayroon naman po mga doon, no, na naka-assign na mga kapulisan po mga kaibigan. So, hindi na siguro sila makagawa pa ng kahit na ano pong mga magic doon po sa Sitio Kapihan, no? Mismong sa SBSI, hindi na siguro nila magagawa yun mga kaibigan dahil mayroon naman pong mga nakabantay po doon. So, sana po ay talagang mabigyan po ng hustisya itong ating mga kababayan na kanila pong niluloko. Nasa mahigit 5,000 po ito mga kaibigan. Sorry, yung iba ay hindi naman po nagrereklamo dahil naniniwala po sila. Pero pagka ito po ay talagang makita ang ginawa po nila na panluloko mga kaibigan at mahatulan, lahat po sila ay parang nabigyan na ng hustisya mga kaibigan. Kahit na yung pong mga patuloy pa rin po naniniwala kay Senyor Aguila. So malaki po ang kanilang pasalamat sa mga tao na dumudok sa Senate na nagreklamo. Mangyari po na maparusahan na po itong mga tao na ito. Kahit na itong si Mamerto Galanida, matanda na po siya, 80 plus na, no, mga kaibigan. Maawa po tayo, pero sa mga katulad sa mga taong ganyan na gumawa po ng sobrang pagpapahirap sa ating mga kababayan, parang mawala po sa atin yung respeto. Yung tinatawag na respeto dahil ay matanda na po siya mga kaibigan, dapat po ay re-respetuhin po natin siya, no? Pero dahil nga sa ginagawa po niyang ganon, parang hindi po karapat-dapat, no, na respetuhin mga kaibigan. O nasa inyo po, no, kung ano po yung mga komento. So hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan, no? At ako po muli ay magpapasalamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa mga ginagawang videos. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po mga kaibigan at maaari ay pag-share na rin. At sa lahat po natin mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at mga ka-OFW, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, ano? At mag-iingat lang po palagi, saan tayo naroon. At sa mga ating mga nakasubscribe na dyan at nakapalo sa ating Facebook page, maraming salamat po sa inyo. At lalong-lalo na po sa mga patuloy po na nanonood sa ating pong mga ginagawa po na mga reaction video. Maraming salamat sa inyo at mega love shout out po sa inyong lahat, no? At siya po sa next video ko, God bless all of us. Palagi lang tayong mag-iingat, saan tayo naroon.